Hello, good evening everyone. Kumusta na po kayo? Kumusta na po kayo? Everything is okay ba? Fine ba? Marami bang blessings? Maraming problema? But always, no, pray lang tayo sa ating kay Lord, no? Ating Panginoon na siyang ating tagapagligtas, no? Ako naman ay okay na rin. Kailan syempre ang kalaban talaga, no, pagod, no, sa work. Talagang pagod ka talaga para di sa trabaho, ganon. And then yung mga pasyente namin ay maraming mga COVID, gagaling, meron naman COVID, no. But hindi naman kami nagkakaproblema dahil ano yun, may mga injections na hindi than before na walang injections, talagang nakakatakot, no. So yung mga pasyente namin, mga naka-anim na injection na, tapos ako rin anim na rin, mga caregivers, so okay lang. Pero kan pa rin, ingat pa rin, no. So now, pasensya na kayo. Ngayon po ay hindi po natin itatakil ngayong itong The Purpose Driving Life. Hindi po siya ang ating itatakil ngayon sa chapter 4. Baka po Wednesday. Sa Wednesday siguro kasi mag-research pa ako ng mga ibang verses, no? Oo. Medyo kulang kasi yung hindi naman kulang, kailangan gusto ko rin na ano yun, maglagay din ng verses. So dadagdagan ko lang ng konti siguro, but this week mag-share po ako sa chapter 4 chapter 4 sobrang pagod, ganun na, tumitigas na ang dila. Oo. Ngayon, ang ating itatopic muna ngayon ay si Philip, no? Kasi parati kong sinasabi sa inyo na i-share ko po ito, pero hindi ko naman na i-share. And then, ito pong about kay Philip, ang bunga ng pagsunod, no, sa gawa 8:26 to 40 ay ito po yung last year na shinare ko po sa Sunday School, no, sa before sa Filipino church, no. And I would like to, gusto ko ring i-share ko po rin sa inyo, no. Kasi para magkaroon ito ng aralin ito sa bawat isa, okay, sa atin, no, bawat isa sa atin. So saglit lang, ha. Okay, about kay Philip, no. So, pasensya na po kayo, no, minsan kasi hindi biblical talaga ako pag nagtuturo, no. Hindi ako ano yun, siguro pag sa school, no, sa Sunday school, syempre medyo ano yan, kailangan ayusin talaga, no, syempre, or di ba? Pero dito kasi ay ano yun, parang Bible study ba tawag nito? Oo, Bible study o kadagdagan ng kaalaman, parang gano'n, no? Ay kaya pag minsan biblical po ako pag nagsi-share. Oo. Yun. So, sino po si Philip, no? Sino kaya si Philip, no? Alam po natin na si Philip siya ay isang masigasig at tapat na ano sa Tagalog? Tapat na tagalingkod ba yun? Isang maglilingkod, tagalingkod, no? Nagtungo sa ng ating Panginoon, you know? Siya isang tapat na tagalingkod. Ayun, tagalingkod ba yung tawag nun? Tagalingkod na nagtungo nagtungo sa ilang utos, no? Sa ilang utos ng ating Panginoon, no? So, pinatnubayan po si Philip ng espiritu, no? Si Philip at isang lalaking taga Ethiopia, no? Ethiopia, no, na nagbabasa ng mga banal, no, na kasulatan sa kanyang karwahe. So, bakit kaya no napapunta si Philip sa lugar na yon, sa malapit sa daang ilang sa pamagitan ng Jerusalem at Gaza, no? Mababasa po natin ito sa Gawa 8 verse 1, no?
verse 1. So, dahil inilibing kasi si Stephen. No, nabalitaan niya na namatay si Stephen at inilibing siya doon at dinalaw niya yon, no? Dinalaw niya si Stephen. So, si Stephen din ay isa ring tapat, no, na tagalingkod din ng ating Panginoon, no? Namatay siya dahil sa kanyang katapatan sa ating Panginoon. Nagsishare siya ng Word of God, no? Oo, isi-share ko rin to sa inyo someday, no? Baka by May, imbala na, basta i-share ko po rin ito sa inyo kung sino si Stephen. But first, dito muna tayo kay Philip. Kaya nang nalaman ni Philip na si Stephen ay namatay na, kaya siya pumunta roon sa Jerusalem sa gitna ng Gaza. Kaya siya napapunta roon, no? Okay? So paano ba yung pagsalita? Isang lalaking Ethiopia, no, na magkakaroon ng pagtatagpo, no, ni Philip. So, tama ba yung Tagalog na yun? So, yung Ethiopia, no, yung Ethiopia, ano kaya ang Ethiopia na yun? Siya ay isang, yung taga-Ethiopia, sino kaya, hindi sino, no? Ano kaya itsura niya, yung itsura niya, no? Ang Ethiopia ay isang, no, lahi pala, no? Ano kayang lahi niya, no? Ang lahi ng Ethiopia ay siya isang Inuk, no? Inuk siya, Inuk, no? Yun ay eunuch, no? Yung isang eunuch, no? Taga Ethiopia. So, itong si eunuch na ito, si Inuk na ito, ay hindi siya pwedeng magkaanak, no? So, hindi siya pwedeng magkaanak talaga, no? Dahil siya ay ganun pala yun, no? Marami mga story about sa eunuch, no? Hindi ko na lang kasi out of topic na yun, no? Marami talaga, no? Anyway, itong si eunuch na ito ay tinanggalan siya ng atumim, no? Yung sa masela na bagay, no? Para hindi siya magkaanak, no? Para hindi siya magkaanak. And yun na nga, para hindi siya magkaanak. At siya ay ang bansa niya ay siya ay taga Ethiopia, at yung Ethiopia na yun ay nandoon yun sa sungay ng Africa. Okay? Sa bansang Ethiopia ay ang bansang Ethiopia ay matatagpuan ng sungay ng Africa. Okay? So, basahin po natin, no, sa Gawa 8:3-25. Babasahin ko, hindi, dito ako mabasa, no? Mag-try ako. Mag-start po ako rito sa Gawa 8:26 verse 40, okay? May isang anghel ng Panginoon na nagsabi kay Philip, pumunta ka agad sa timog at sundan mo ang daan na mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Ang dang iyon ay bihiran lang daanan. 27, kaya umalis si Philip at doon ay nakita niya ang taong taga-Ethiopia. Pawi na ito galing sa Jerusalem, kung saan niya sumamba sa Diyos. Mataas ang kanyang tungkulin dahil siya ang pinagkatiwalaan ng kayamanan ng Candace. Candace ba ito? Ang Candace ay reyna ng Ethiopia. Nakasakay siya sa kanyang karuwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaiah. 29, sinabi ng banal na espiritu kay Philip, puntahan mo at makisabay ka sa kanyang karuwahe. 30, kaya tumakbo si Philip at inabutan niya ang karuwahe. Narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni Propetang Isaiah. Tinanong siya ni Philip kung nanawaan niya ang kanyang binabasa. 31, sumagot ang opisyal, hindi nga paano ko maunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin? Inaanyahan niya si Philip na sumakay sa kanyang karwahe at tumabi sa kanya. 32, ito ang bahagi ng kasulatan
ng kanyang binabasa. Hindi siya nagrereklamo katulad siya ng tupa na dinadala sa katayan o kaya isang munting tupa na walang imik habang ginugupitan. 33, hinahamak siya at hinatulan ng hindi tama, walang makapagsasabi tungkol sa kanyang lahi dahil pinaikli ang kanyang buhay rito sa lupa. 34, sinabi ng opisyal kay Philip, sabihin mo sa akin kung sino ang tinutukoy ng propeta, ang sarili ba niya o ibang tao? 35, kaya simula sa bahaging iyon ay kasulatan na ipaliwanag sa kanya ni Philip ang magandang balita tungkol kay Jesus. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, nakarating sila sa lugar na may tubig. Sinabi ng opisyal kay Philip, may tubig dito, may dalhan pa ba para hindi ako mabautismuhan? 37, sumagot si Philip sa kanya, maaari ka ng bautismuhan kung sumasampalatay ka ng buong puso. Sumagot ang opisyal, oo, sumasampalatay ako na si Hesus Kristo ang anak ng Diyos. Pinahinto ng opisyal ang karwahe at lumusong sa silang. Dalawang tubig at binautismuhan siya ni Philip. 39, pagkakaon nila sa tubig, bigla na lang kinuha si Philip ng Espiritu sa Panginoon na hindi siya nakita ng opisyal, pero masaya siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. 40, namalayan na lang ni Philip na siyang nasa lugar na ang Azotos, nangaral siya ng magandang balita sa mga bayan na dinadaanan niya hanggang makarating siya sa Caesarea. Okay? Amen. So, napakaganda po talaga itong topic na po ito, no? Na si Philip talaga, kaya siya pumunta doon sa gitna ng Jerusalem, gitna ng Gaza, ay dahil para lang makapunta siya sa makalamay o makalamay siya sa libing ni Stephen, no? So, ngayon, tamang-tama naman, no, na si Ethiopia, si Eunuch, no, na pamula sa Jerusalem ay papunta sa Caesarea, ay nakasakay siya ng karwahe, no? So, nakita na yun ng Holy Spirit, no, naramdaman na itong si Ethiopia ay talagang masigasig talaga siya, no? Masigasig talaga siyang matuto ng salita ng Panginoon. Yung sa Biblia, no, talagang nandun na yung Holy Spirit, no, kahit tamang-tama talaga na si Philip ay andun na siya sa libing ni Stephen, kaya bigla siyang tinawag ng anghel na pumunta ka ron sa Gaza, no, sa Jerusalem, no, gitna ng Jerusalem, gitna ng Gaza, no. So, yung Gaza ngayon, siyempre iba na ngayon ang Gaza, no. Nakita ko sa YouTube, talagang ang Gaza ngayon ay talaga ang dami ng mga buildings, 'di ba? Nagkaroon ng war, no. Nakakaawa yung mga bata, no, mga innocent children, no. Nakakaawa talaga mga tao, no. Mga inosente, ganun nangyari, no. But long time ago, no, hindi pa long time ago talagang siyempre buhangin yun, no. Siyempre isipin talaga ni Philip kung siya ay talagang hindi siya tapat na tagalingkod ng ating Panginoon, no. Bakit sinabi itong anghel na ito, pumunta daw ako rito? Ano bang pupuntahan ko rito? Lahat naman ay buhangin, di ba? Pero siya talaga nagpakumbaba, siya talaga sumunod siya talaga, no? Sumunod talaga siya sa utos ng anghel na, no, na ang espiritu ay nasa kanya, di ba? No? Na ang espiritu, no? So, sabi ng anghel na pumunta siya ron. Siyempre, lakad siya. No. Kasi nagtiwala siya, di ba? Of course, no? Nagtiwala talaga siya, no? Yun dapat sa natin gawin, no? Mapanganib ng lugar pag alam natin na na nagtiwala tayo sa Panginoon na hindi tayo pababayaan, talagang hindi tayo pababayaan, di ba?
Oo, hindi naman yung lugar na kagay kay Philip. Yung lang natin yung mga problems, no? Problems na dumating sa buhay natin na magtiwala lang talaga tayo, no? Andiyan ang Panginoon. Kagay kay Philip na naglakad siya dahil pinapunta siya ng anghel. Pumunta ka doon sa sun, no? Doon sa gitna, Jerusalem, gitna ng Gaza, no? Tapos nakita niya, no? May dumaan na karawahe, no? 'Di ba? Gulat siya, no, 'di ba? Kaya sabi ng anghel, pumunta ka doon, no? 'Di ba? Nasa verse dito, no? Na ano, sundan niya, no? So, yun pala ay ang gagawin pala ni Philip, meron pala siyang obligation, no? Meron pala na kailangan pala niya na puntahan yung si Eunuch. Bali yung si Eunuch naman ay talagang masigasig na siya, no? Nagbabasa ng Biblia doon kay Isaiah. Tapos yung Isaiah na binasa niya ay about sa word kay Jesus, no? Salvation, no? O dito sa Isaiah, ano ba yun na kuan ko nito eh. Nakuha ko na dito eh. Isaiah, ano ba yung sa Isaiah? Dito sa dito, ito Isaiah 53 verse 7 to 8, no? So, binasa, no? Binasa ito ng pamula sa Jerusalem, no? Binasa ito ng eunuch, no? Pamula sa Jerusalem, pauwi sa kanyang bayan sa Ethiopia. No, hindi pala, doon pala sa Ethiopia, no? Nagkamali ako sa sinabi kanina, no? Ano ba yung sinabi ko? Binasa niya, kahit hindi niya maintindihan, binasa niya kasi gusto niya talagang matuto, kaya tamang-tama, no? Alam ng Panginoon, alam ng Holy Spirit, no? Kahit tinao niya agad si Philip para turuan, no? Talaga masigasig talaga si Ethiopia, no? Na matuto ng salita ng Panginoon. Kaya nung nakita niya ang dagat, wow, gusto na siyang magpabaptize because naniwala kaagad siya sa ating Panginoon. Yun po, instant po talaga yun, no? Ang galing talaga ng istorya na ito, no? Napagaling talaga, no? So siguro kung sa atin yun, utosan, punta kayo doon, no? Mag-share tayo ng word. Ay, ako lang mag-isa, ayoko nga. Dalawa tayo, tatlo tayo, di ba? Mga gano'n, no? Pero si Philip talaga, siya lang mag-isa, ano ba ito, buhangin to? Saan ba ako dadalhin dito? Yung pala biglang dumating may karwahe, andun pala yung Ethiopia, no? So okay, galing, no? So bakit kaya, no? Bakit kaya pinili ni Jesus, no? Na ano yun, na si Ethiopia, no? Ang unang makatanggap sa Panginoon. Bakit kaya, no? Dahil si Eunuch ay isa siyang kanang kamay ng prinsesa, no? Isa siyang kanang kamay ng prinsesa. Andito yun sa ano, hindi ko kasi hindi ko kasi naisulat, no? Naisulat ko siya, nasa kwan yun eh, sa verse, no? Isa siyang kanang kamay ng prinsesa, no? Pinagkatiwalaan siya ng kayamanan ng reyna ng Ethiopia. Yun, pinagkatiwalaan siya. Siyempre, pag ikaw ay nasa pinagkatiwalaan ka, nandun ka sa sa side ng prinsesa, syempre mabilis mong ikalat yung word of God, di ba? Kaya di ba nagkaroon ng naikalat kaagad ang salita ng Panginoon, no? Naikalat kaagad ang good news, no? Naikalat kaagad ang good news, no? Naibalita kaagad ang good news sa country. Buong country naikalat kaagad. Pero kung siguro kung unang nakaligtas ay hindi normal lang, kagay sa atin, kagay ko, ganun, siguro madalang, di ba? Pero kasi yun kanang kamay ng reyna eh, kaya yun, at tamang-tama naman yung eunuch na yun ay talagang masigasig siya talaga na basahin ang salita ng Panginoon, kaya agad instant na nabaptize agad siya at ikinalat niya kaagad ang salita ng ating Panginoon, no? So kay ganda talaga nito, no? Si Philip at saka si Ethiopia, no? At kaya
natapos ang nabaptize yung Ethiopia ay si Enoch ay dinala naman siya ng anghel sa ibang place, no? Dito makikita natin dito sa ano yun, dito, no? Dito sa verse 40 sa may 40 dito. Ito, namalay na lang ni Philip na siyang nasa lugar ng Azotos, no? Nangalay siya ng magandang balita sa mga bayan na dinadaanan niya hanggang makarating siya sa Caesarea. Di ba? Ang galing talaga, no, na mga tao long time ago, no? Talagang kahit sila naman isa, no? Pagkasama nila ang Diyos ay walang problema talaga, no? So, ano kaya maging aral natin sa tinatalakay natin ito? Ano kaya maging aral ito, no? No? Ano kaya ang aral natin? Makukuha nating aral, no? Itong share natin about kay Philip, no? So, kailangan tayo na huwag tayong magdadalawang isip, no? No, ibahagi natin ang salita ng ating Panginoon. Maging active po tayo, no? Sabi dito sa Gawa 1:8, ngunit ang pagdating ng Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipahayag niyo ang mga bagay na tungkol sa akin. Mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Juda at Samaria at hanggang sa buong mundo. This is a great lesson sa atin, no? Si Philip ay siya ang nag-lead, no? Philip was led by the Holy Spirit and he listen, no? Narinig siya, no? So, si Philip isa siyang good example, no? Siya isang good example, no? Sa mga taong mga Kristiyano. Ito na nagtatapos, no? Pero, maganda talaga ito mga kapatid. Ako rin, now, sa ngayon, ang aming church ngayon ay kakaunti lang talaga kami sa ngayon, no? Kasi nag-start kami ulit by January yata yun. Yes. Kasi yung mga nag-church before ay almost ako sila mga trainee. So, umuwi na sila ng bansa, pumunta ng ibang places, no? So, yun, kakaunti na lang talaga ang naiwan, no? Pero, of course, always pray, no, na magkaroon din kami ng kalakasan, tiwala lang to invite the people, no? Talaga sa mga tao na makakarinig ng salita ng Panginoon. Talagang maganda talaga na example si Philip, no? Hopefully, gayahin natin tayong mga Kristiyano na mag-share din tayo ng salita ng Panginoon and invite natin sila sa ating churches, no? Sa ating church, sa ating mga local church, no? Invite natin sila para lalong madagdagan ang kaalaman nila, okay? Okay, dito po na nagtatapos. Pasensya na po kayo, no? Baka hindi maganda pag-explain. Pasensya na po. Anyway, next week, yes, I'm going to continue sa chapter 4. Maraming salamat sa inyo ulit. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord Jesus. Maraming salamat sa lahat talaga, O Lord God. Lord, help us, God the Father, na magkaroon kami ng lakas, Panginoon, magkaroon kami, filled as in your Holy Spirit, Panginoon, how to invite the people, Panginoon, na hindi pa kayo kilala, Panginoon Ama, O Lord. Lord, help us, God the Father, Lord God, na dumami ang mga Kristiyano, Panginoon, na mga Kristiyano, Panginoon, na magkaroon sila ng tiwala sa inyo, Panginoon, kayo ang Diyos na buhay talaga, Lord God. We know that, God the Father, na hinantay nyo lang po ang mga taong gusto pong magtiwala sa inyo, Lord God. Lord, ibigin nyo kami ng filled as in your Holy Spirit, Jesus, na magkaroon kami ng lakas, Panginoon, magkaroon kami ng tibay, Panginoon, to invite the people, O Lord.
Lord, maraming salamat sa gabing ito, Lord. Maraming salamat, Lord God. Maraming salamat, Holy Spirit. Thank you very much, Jesus, oh Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, good night to everyone. Pasensya na kayo, no? Okay, bye.